Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Sa gabing ito, tayo po ay broadcasted globally at ito po ang bahagi na magpapahayag tayo ng banal na salita at bago ko tawagin si Sister Laila ay tinatawagan ko si Sister Claire upang magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Lord, we thank you, Lord, for this prayer line. And Lord, we pray, Lord God, for your Holy Spirit's presence and anointing tonight. Lord, we want to lift up to you, Lord God, Sister Lila, who will bring forth the word that you have given her to share with your people tonight, Lord God. We ask, Lord God, to anoint her with your Holy Spirit, Lord God, and Lord, speak to her, speak through her, Lord God, as your vessel, Lord God, as she brings the message tonight, Lord God. And Lord, we pray that your name would be glorified and honored on this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Natawagan ko po si Sister Laila. We're just a modern Roman Empire. Magandang gabi po, Pastor Marina. Magandang gabi po sa lahat po ng ating kapatiran sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang ating Magandang gabi naman. Okay. Hallelujah. I'm broadcasting right now. Nawa ay pagkalooban po tayo ng ating Panginoong Diyos na malinis na puso at malinaw na pag-iisip at pandinig at gabayan po kami ng banal na Espiritu Santo sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, sa gabi ito. Amen. Ang ating buong pag-aaralan ay mula sa aklat sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talata mula 1 hanggang 2. At ang pamagat po ng ating sharing sa gabing ito, pagbabahaginan, ay ang ating katawan bilang isang buhay na sakripisyo. Ang ating katawan bilang isang buhay na sakripisyo. Narito, nandiyan na po ba kayo? Sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, talata 1 hanggang 2. At nasusulat na po rito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong mag-iayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Ang ibig sabihin po ng ialay ang ating katawan bilang isang mabuting ialay ang ating katawan bilang isang buhay na sakripisyo. Ito nga po nang dahil na sa lubos na pagmamahal ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng anak niya si Jesucristo. Ang isang mananampalataya kay Kristo ay dapat daw po mag-alay ng kanilang mga sarili sa Diyos na bukal sa kanilang kalooban bilang isang buhay na sakripisyo para sa ikapupuri ng Diyos. Ang pinakamahalaga na mithiin ng ating mga puso ay upang mamuhay ng may kabanalan at matapat na pagsamba sa Panginoong Diyos. Ang pag-uukol o pag-aalay ng ating buhay para sa Diyos ay nangangailangan ng paghihiwalay o pag-iwas ng ating katawan sa lahat ng mga makamundong hilig o kasiyahan
ng ating katawan. I'll get you something over there. If nothing else, I just need At somewhere. ating hanapin ang kaharian ng Diyos sa isang banal na paraan at magturo o mag-focus po tayo ng ating pananaw sa Diyos. Kahit ang ating mga katawan ay dapat nating ialay sa Panginoong Diyos para sa buong buhay na pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Dapat daw po natin na ialay ang ating katawan na patay na sa kasalanan. At ito ay isang nga na instrumento na o kasangkapan na ng pagiging matuwid sa katwiran at bilang templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Makikita po natin sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 6, talata 11 hanggang 20. 1 Corinthians 6, verses 19 to 20. Nandiyan na po ba kayo? Yeah. At nasusulat nga po dito sa unang Korinto, Kapitulo 6, talata 11 hanggang 20. Sinasabi na, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Ang mga ilang halimbawa ng pagkaakit sa kamunduhan ay ilan lamang po ito ng mga sumusunod. Ang pagsusugal at iba pang bisyo na nakasisira ng kaisipan ng tao, at ang pagkalulong dito ay magbabaon sa atin sa kasalanan. Ang pagnanasa rin ng hindi natin pag-aari o pagnanakaw o pakikiapid sa di mo asawa at iba pang illegal o immoral na relasyon, pag-aasawa ng lalaki sa lalaki at pag-aasawa ng babae sa babae, pagsuway sa tamang kautusan at pagkawalang galang sa mga nakatatanda, pagnanasa sa mga bagay na maganda sa paningin, subalit may dulot na problema sa paggamit at pag-aari nito. May mga pagkalulong sa babasahin o pelikula na mahalay at makakasira sa kaisipan ng tao. Isa ring pakikinig sa mga modernong musika na may kalaswaan at di nakapagtataas ng ating espiritu sa Diyos. Ang pagiging lulong o pagkahilig sa chismis at walang respeto sa kapwa-tao ay isa ring halimbawa ng ating mga pagkaakit sa kamunduhan. Ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 12, talata 2, Romans 12, verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa nakalooban ng Diyos. Si Apostol Pablo ay nagsasabi ng ilang bagay dito na huwag daw tayong magsiayon o kumomporme sa sanlibutan, kundi mag-iba tayo sa pamamagitan ng pag-iba sa ating pag-iisip. Sa kasalukuyang sistema po ng mundo ay tunay nga po na iba-iba ang level ng pagtanggi na dapat gawin ng isang Kristiyano. Kailangan natin ang lakas na galing sa Diyos, tibay ng kalooban na di magnasa sa tukso ng sanlibutang ito, sapagkat si Satanas ang pinuno o naghahari dito. At malinaw nga na ang sistema sa mundong ito ay binuo o ginawa base sa karunungan ng tao at hindi base sa karunungan o kalooban ng Diyos. Ayon nga po sa aklat ni San Juan,
aklat ni Juan, Apostol Juan, Kapitulo 18, And I'm not going to do no more. talata 36. Because I don't know, John 18, verse 36. Sumagot po si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutan ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi dito. Alam natin na ang mundo ay puno ng kadiliman o kasamaan, pagdaraya o pag-akit o paghikayat sa paggawa ng kasalanan. Ilan ba ang pamilya na naghiwalay ng dahil sa pakikipagrelasyon na hindi tama? Ilang tao ba ang namatay sa maling pagbaril? Ilang tao ba ang nabilanggo at nasilya elektrika na dahil sa maling hatol? Ilang tao rin ba ang nawalan ng kabuhayan dahil sa bisyo ng alak, sugal at babae? Ilang bata ba ang di nakakita ng liwanag na dahil sa hindi siya naisilang ng maayos at siya'y kinitil ng dahil sa abortion? Sa isang banda, tayo pong mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay tinawag upang magsilbing ilaw ng sanlibutan. Ayon nga sa aklat ni Apostol Mateo, Kapitulo 5, talata 14 hanggang 16. Matthew chapter 5, verses 14 to 16. At nasusulat nga po dito na sinasabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Talata 16. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang banal na kasulatan nga po ay tunay na punong-puno ng mga aral at katuruan tungo sa ikabubuti ng ating mga sarili upang makaiwas tayo sa lahat ng klase ng tukso na tayo ay makapagtiis din at makapagbata upang di sumuko sa tawag ng kamunduhan na nakapalibot sa ating mga tahanan, simbahan tulad ng kasakiman, makasariling pamumuhay, pabigla-biglang mga desisyon base sa makamundong prinsipyo, pamumulitika at paghahangad ng malakas na impluwensya sa tao, pagkainggit, galit, selos, paghihiganti, pagiging makamundo sa laman, malaswang pananalita na di makadiyos na mga kaaliwan o programa, malaswang pananamit, imoralidad, paggamit ng mapanganib na droga, at maling grupo ng mga kaibigan. Yan po ay ilan po lamang sa mga ehemplo ng mga bagay na makamundo at siyang nakakasira nga po sa espiritu na ipinagkaloob sa ating pagkatao. Ano nga ba ang kalutasan na maaaring gawin tungo sa pagbabago ng sarili? Maaari po nating sagutin iyan sa pagbabago raw po o sa transformasyon sa ating mga paraan ng pamumuhay. Mangyayari lamang ang pagbabago kung ang Diyos ay nasa atin.
kung ang mga salita ng Diyos ay nasa ating puso at isip, sapagkat ito lamang ang makapagpapabago ng ating kaisipan tungo sa paggawa ng mga bagay na maka-Diyos. Ang ating pananaw o mga vision sa buhay ay mag-iiba. Ang mga panuntunan o values ng mga plano sa ating buhay ay ginagabayan din ng revelasyon o pagtuturo at patotoo ng Panginoong Diyos at ang mga makalangit na katotohanan sa halip ng mga makamundo na panandaliang aliw at madaya na panuntunan sa buhay. Maraming katuruan ang nasusulat po sa Biblia, mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Efeso, sa taga-Pilipo, mga taga-Roma at marami pang iba. Sa pagkakaloob ng bagong kaisipan at sa bagong paraan ng pamumuhay ay ating mapapatotohanan sa mga tao at sa ating mga sarili na ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kaaya-aya at matuwid. At ito nga ang pinakamataas na at pinakamabuti ng paraan ng pamumuhay. Hindi isa pong tanong, paano tayo magkakaroon ng karunungan na mamuhay ng ayon sa nais ng ating Panginoong Diyos? Kung hayan po kaya natin ang aklat ni Job, sa aklat po ni Job na sa kapitulo 28, talata 12, 13 hanggang 14, 20, 23 at 28. Job 28 verses 12, verse 14, 23, and 28. Nasusulat nga po dito sa aklat ni Job na sa talata 12 ay isang katanungan. Ngunit saan masusumpungan ang karunungan at saan naroroon ang dako ng pagkaunawa? Sa talata 14, sinasabi ng kalaliman, wala sa akin, at sinasabi ng dagat, hindi sumasa akin. Sa talata 23, nauunawa ng Diyos ang daan niyaon at nalalaman niya ang dako niyaon. Sa talata 28 naman ay sinabi ng Diyos at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ito nga po ang ating kinakailangan upang tayo ay magkaroon ng bagong kaisipan na naayon sa Diyos. At sinasabi nga po na kung wala ang karunungan na ito, ay halimbawa na gawain ng mga tao, ay talagang mahirap nga po na tayo ay mamuhay ng ayon sa Panginoon at mahirap ding maialay ang ating sarili ng malinis at ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa sinasabi nga po sa Leviticus Kapitulo 18, talata 22, ang paglalarawan po ng karaniwang pangyayari na ngayon sa buhay sa mundong ito na sinasabi po diyan, huwag kang sisiping sa lalaki na gaya sa babae, karumal-dumal nga. At sinasabi pa rin sa Levitico, Kapitulo 20, talata 26, at kayo'y magpakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Sa wikang Ingles, thus you are to be holy to me, for I the Lord am holy, and I have set you apart from the people to be mine. At sa aklat po ng Deuteronomio,
Kapitulo 22, talata 5. Deuteronomy chapter 22, verse 5. Sinasabi po dito, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Ito po alam natin ang ilan lamang sa maraming klase ng paraan ng pamumuhay ng tao sa kasalukuyan, at malinaw na nangyayari po ito hindi lamang dito sa ating bansang Amerika, kundi sa buong mundo po ay naririyan ang iba't ibang klase ng pag-aasawa ng babae sa babae at lalaki sa lalaki, pagsusuot ng mga damit na hindi dapat na damit ng lalaki ay isinusuot ng babae at damit ng babae ay isinusuot ng lalaki. At yan lang po ay ilan lang sa halimbawa. Kaya napakabuti po ng ating Panginoong Diyos sapagkat iniwanan niya tayo ng mga katuruan na makikita sa banal na Biblia. Ang mga katuruan na napakahalaga na kung tayo lamang po ay magsisikap na matutunan at mapag-aralan at maiaring ito'y isang kayamanan na maitatago natin sa ating mga puso na walang sino mang makakaagaw at makapagnanakaw, sapagkat ito ay nakakintal na sa ating mga puso at kaisipan, at siya nga pong gabay na ating buhay Kristiyano upang maialay ang ating mga sarili na sa ating Panginoon na isang buhay na pag-aalay as a living sacrifice. At kaya nga po sa gabing ito, bago po natin ipit ang ating mga mata sa pagtulog, nawa ay makapagbulay-bulay tayo o makapagmuni-muni sa ating mga sarili kung ano ang ating gagawin upang mapabuti ang ating mga sariling pagkatao. Salamat sa Diyos Ama, salamat po sa gabing ito sa inyong mga katuruan sa amin. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Purihin po kayo, Panginoong Jesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Laila. Napakagandang lesson na naman sa gabing ito. Ang kanyang pamagat ay ang ating katawan bilang isang buhay na sakripisyo. Ang kinuha natin ito sa Romans 12 verse 1 and 2, 1 Corinthians 6 verses 19 and 20, Romans 12 verse 2, John 18 verse 36, Matthew 5 verses 14, 16, Job verses chapter 28 verse 12, verse 14, verse 23, verse 28, Leviticus 20 verse 26, Deuteronomy 22 verse 5. At nasa bahagi na po tayo ng mga prayer request. Salamat na muli, Sister Lai, sa napakagandang leksyon sa gabing ito. At tayo po ay nasa bahagi na ng mga prayer request. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At kung sino man po ang may mga prayer request, nakabukas po ang linya para sa inyo. Sino po ang may mga prayer request? Hello, Ate Marina. Oh, hi, Sister Chit. May praise report ka ba? Meron akong praise report. Kanina, nasa nursing home kami sa Jersey City. Bago na naman tong nursing home.
nag-offer na naman ako ng altar call, salvation. Naku, lahat sila sumagot. Mga seniors. Ang iba putol lampa, ang iba sari-sari. But anyway, they're so happy that we come. And I hope you can come to in the future. Nagpuri ng Panginoon, tuwang-tuwa sila kahit wala kaming accompaniment, but we have also the CD. We have the CD of the senior choir from Times Square Church. We have the CD of it's only me and Arthur. So, puri ng Panginoon, we were there. So, to God be the glory. I really thank you for that. Amen. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Remember, I requested, last night I was on the line, but I was late. I went to the bathroom. When I come back, I was not, you were no longer there. I was in the second floor, but I ran downstairs. But anyway, Constantine has an interview today. Please pray for him and his present job. Please pray for him and that he will come back to the Lord. That his heart's desire will be God. I know that it's the Lord sent upon his life. So please pray for him. Please pray for Pauline for wisdom and all the ministry that God put in her hands. Please pray for that because it's really need prayer. Please pray for her. I just cannot tell you now, but let it be a testimony for God's glory. Please pray for Pauline, and also we are planning to. There's so many things going on in the Philippines, so please pray for all the things that God wants us to do in the Philippines. Please pray for that. And also, we give God the glory for all His provisions. We give God the glory for all the souls that were saved. We give God the glory for this prayer line that we have 2 prayer lines now. We just finished the Times Square prayer line, and then after that, I come to your prayer, to our prayer line. So that is good. God is faithful. Right? So we just pray continuously for those who have no jobs, for those who have no one to turn to except God, for Sister Rita, for all those in the prayer line that we always pray. We pray for Sister Jenny wherever she is. That, Amen. And all the other friends that we forget to mention. Thank you. Thank you so Thank much. you, Sister Chit. Tinatawagan ko si Sister Connie. Yes, Pastor Marina. Okay, Sister Connie, pwede mong itaas ang mga kahilingan ni Sister Chit. Si Constantine, may interview siya today. Hinihiling din niya na bumalik si Constantine sa Lord na muli. Gayon din ang restoration para kay Constantine. Si Pauline naman, anak din niya, wisdom in all the job that God put in her hands. At para sa kanila ni Kuya Arthur, that God, that they will be able to do what God wants them to do in the Philippines. Okay, Sister Connie? Ano yung isang pangalan ng anak ni Sister Chit? Pauline. Si Pauline at saka si Constantine. May interview siya ngayon. Pero dalangin din ni Sister Chit na bumalik uli siya kay Lord. Amen. Constantine. Yan ang eldest son ko and the youngest daughter ko is Pauline. Yeah. Okay. My eldest son is Constantine.
Yan ba yung nasa Times Square na anak mo? Itong babae nasa Times Square. Yung lalaki ko hindi napupunta yan sa Times Square. Yung nandun sa Times Square na madalas ko makita. Sino yun? Yung babae. Si Pauline. Oo. Yung itong matanda, lalaki. Oh, okay. May God's favor be upon him in the interview because this interview has more benefits, although he has a job. Please pray for her job situation that he will be a blessing there. He will come back to God, because parang nag-backslide kong anak kong lalaki. So we'll just pray for him. I always pray for him every moment of my life. Amen. Pray for her foundation in the Philippines. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Mag-English lang ako kasi hindi ako masyadong fluent sa pagtagalog ng pag-pray. Okay lang. Okay. Hallelujah. Thank you very much, Lord. Father God, Almighty, all sovereign Lord, you have made the heaven and the earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you, Lord. You show your unfailing love. Great and powerful God you are. The Lord of the heaven's army, you have all wisdom and great and mighty miracles, O Lord God. We just thank you tonight, O God. We bless your name tonight, O God. Father in heaven, we just thank you, O God, for giving us the blessing to be able to come to you in prayer, O Lord God, and a prayer of thanksgiving. We are very grateful, O Lord God, and also this time, Lord God, that it's a perfect time, Lord God, because it's a divine time for us to come to you, O Lord God, and petition our request, Lord God. And Father, we just lift up this prayer request tonight, O Lord God, and Sister Chip's prayer request, Lord God. We lift up her son, Constantine, that is having an interview. We pray, Lord God, for your favor, O Lord God. We pray, Lord God, that you will bless him, Lord God, with a job, Lord God, that will lead him, Lord God, closer to you, O Lord God. We pray, O God, that this will be a way, Lord God, for him, Lord God, to acknowledge that you are in control and you're the one, Lord God, who is blessing him, Lord God, with this opportunity, O Lord God. And Father in heaven, we lift up, Lord God, to you that his relationship with you, Lord God, we put our trust in you, Lord God, because you said in your word, Lord God, in Romans 8:1, chapter 1 and 2, Lord God, you said in your word that there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Father God Almighty, Lord God, we put our trust in you, Lord God, and we lift him up to you in his weakness, Lord God. We pray that you will become a strength, Lord God, in his weakness, O Lord God. And we pray, O God, that you will send a positive people, Lord God, to him, Lord God, that will be encouraged to him, Lord God, that will be a life, an encouragement, Lord God. Surround him, Lord God, with believers, Lord God. Surround him with the body of Christ, Lord God. Set his pathwalk, Lord God, that everywhere he go, he will meet
Lord God, your people, oh Lord God, your servant who will remind him, Lord God, of you, oh God, and how and the goodness, Lord God, your goodness, Lord God, that he will remember, oh Lord God. Everywhere he go, oh Lord God, that you will assign people, oh Lord God, to remind him, Lord God, who you are, Lord God, who you are to him and who you are to us who believe in you, oh Lord God. And Father God, we pray, oh God, that you will bless him with heart, Lord God, the right spirit, oh God, and also a spirit of obedience, Lord God. We pray for Constantine, Lord God, that you will fill him with the spirit of obedience also, Lord God, that and fill him with wisdom, oh Lord God, that he will choose, Lord God, he will choose the right way, Lord God, and that is the path of righteousness, Lord God, that will draw close to you, oh Lord God. And also, Lord God, we pray also, oh God, that when you bless him, Lord God, that he will remember that it will come from you, oh Lord God. And also, Lord God, we pray for his sister, Pauline, Lord God. We thank you, Lord God, for Sister Pauline because of her service to you, Lord God. She's a great encouragement to others, Lord God. And we pray that you will strengthen her faith, Lord God, and also that you will, Lord God, lead her to the path of righteousness, that she will grow in spirit, and also, Lord God, that her service will give honor to your name, O Lord God. Bless her, O God, with a right spirit and a heart desire, Lord God, to continue on serving you, O Lord God. And also, Lord God, whatever she needs, O Lord God, spiritually, physically, Lord God, we pray, Lord God, that you will bless her, O Lord God, according to your riches in glory, O Lord God. And also, Father God Almighty, Sister Chip and her husband, Brother Arthur, O Lord God, we just lift this husband and wife to you, Lord God, and the whole family. We pray, O God, that you bless the ministry, whatever the heart is set to do work for you in ministry, O Lord God, that you will enrich that, O Lord God, that you will meet the needs, Lord God, whatever they need to do this ministry that you put in their heart, O Lord God, that you will provide them with the people, O Lord God, and with the workers also, and also provide them, Lord God, with financial, Lord God, to be able to do ministry that you entrusted them in their heart, O Lord God, and their desire, Lord God, to reach out in the Philippines, Lord God. We pray, O God, that you will bless them, Lord God, and send them with blessing, O Lord God, and with great testimony, O Lord God, and victory in Jesus, O Lord God. Father in heaven, we lift up Philippines is our motherland. We pray, O God, for the people, Lord God, for the unsaved people, O Lord God. We cry out to you, Lord God. We pray for the people in the Philippines who need salvation, O Lord God. Father in heaven, you send a witness to everyone, O Lord God, who needs to hear about salvation, because nobody deserves, Lord God,
to be condemned. Nobody should be condemned. Nobody deserves to be condemned because you already give your the greatest gift, Lord God, and that is salvation. You lay down your life to purchase us already. It is there, oh Lord God, and you already give it to us. So we just pray that hearts will be open, that arms will lift up and receive you, Lord God, and touch you, Lord God, and we pray for our fellow countrymen, oh Lord God, that everyone, Lord God, will have the prompting, Lord God, to have the need, Lord God, to seek you, oh Lord God, to have the need and acknowledge that they need salvation, Lord God. And Father God Almighty, we pray, oh God, for the poverty in the Philippines, Lord God, that you will send a blessing, Lord God, to ease the suffering from the people who are living in poverty in this squatter area, Lord God. We pray, oh God, that you will send not only food, oh God, but salvation, Lord God, for the people who are sick and couldn't afford medicine. We pray for your mighty hand, Lord God, to touch them with a touch of healing, Lord God. And we pray for deliverance also, Lord God. And for those who are in spiritual bondage, Lord God, we pray for your mighty deliverance, oh God. And Father in heaven also, we lift up the Filipino pastors, our fellow laborers in Christ in the Philippines, our body in Christ in the Philippines. We lift them up to you, oh God. We cry out to you that you will provide them whatever, Lord God, they need. We pray for the churches, Lord God, that the Holy Spirit, Lord God, will draw people, and the pastors, Lord God, will serve you with an honest heart, Lord God, that they will be a good shepherd to your people, oh Lord God, that they will lead the people into salvation and into the path of righteousness, oh Lord God. We just pray, oh God, for a wisdom to these pastors, Lord God, our brothers, our fellow servants, oh Lord God, that just, Lord God, give them strong faith, oh Lord God, and long-suffering endurance. And we pray, oh God, for you will bless them with patience, long patience, Lord God, and Father God Almighty, that they will serve you, Lord God, because they love you, Lord God, and also they have a joy of serving you, oh Lord God. And also the people are still misplaced who still don't have a home until now. Lord God, we pray for probation, Lord God, that they will have a place to sleep, that they will not be sleeping on the dirt or getting rained at during the night. We pray, oh God, that the government will provide help to those people who are still struggling to survive and suffering and hunger, Lord God, that they are in hunger. We pray, oh God, that the government will send help, because I heard that they stopped the probation. So I pray, oh God, that the door will be open again, because these people, Lord God, has not recovered yet. They have not reestablished their house, Lord God, and they still have a great need of physical and also spiritual, oh Lord. We pray, oh God, for the pastors, Lord God, who were being affected by this very strong typhoon, oh Lord God. We pray for
pastors, that they hold on to their faith, O Lord God, that they will stand strong in the Lord, and Father God Almighty, that they will acknowledge, Lord God, that this is a great opportunity to draw people to your salvation, to bring the message to the people, that the people will be open heart and open mind and a listening ear, that they will hear your great message, O Lord God. And the message is, Lord God, you're showing that you cannot hang on to material things, and there is nothing that they can hang on to, Lord God. Only your word, only your promise of salvation, O Lord God, because the material things can vanish, Lord God, and even the people that has a lot of worldly materials, Lord God, that everything can be gone in an instant, Lord God. You show, Lord God, that material things, Lord God, is not going to give us security, oh Lord God. So you're showing and sending a message to these people. So we pray, oh Lord God, that they will open their heart, Lord God, to your message and to your word, oh God, that they will, Lord God, accept your message, Lord God, and also that they will receive salvation, oh Lord God, and they will put their trust in you, O Lord God. And we just thank you, Lord God, and we lift up all the children, Lord God, in the Philippines, O Lord God. We pray for these children for salvation, O Lord God, for children who are being abused in the Philippines, Lord God. We pray, O God, that you will intervene, O Lord God, that you will send intervention, O Lord God, and remove these children from abusive situation, O Lord God, or also the children who are in a home that they are not being provided with food, Lord God. There's a lot of malnourished children, and also a lot of children in the street. I saw a lot of children on the street. And Lord God, we pray for these children, oh God, that they will find a home with godly parents, oh Lord God. Send these children to godly people, Lord God, to the hand that will provide for them, that will give them nourishment, oh Lord God, and also that they will bring them to know you, oh Lord God, that they will come to know you, oh God. And we lift up the government also in the Philippines, oh Lord God. We know that Satan's power is in the government. Tonight we pray for it to be broken in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And we pray, oh God, that the government system will make their decisions, Lord God, will favor the people, oh Lord God, because the people has a great need even just to have food on the table, oh God. We lift it up to you, oh Lord God, the whole country, oh God. And we pray, oh God, for more hearts, Lord God, open to salvation, oh Lord God. And all this we pray in Jesus' name, and we give glory and honor to our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thank you, Sister Connie. May I call on Brother Tom? The baby at? Oh, hi, Brother Tom. Yeah. Oh, good evening. Good evening. Can you pray for all the leadership in the nation of the Philippines, those in the government, in the school systems, in churches, even in the media,
And that also pray for an open door for the gospel to come in to those leaders. Hallelujah. That they may be saved. Okay. Father, we thank you, Jesus. We praise you tonight. We worship you. Lord God, we ask you to touch the hearts of the leaders in the Philippines, especially the president and the vice president and the congressmen and the senators in the Philippines. We pray for their salvation, Lord God. We pray you'd open their eyes and open their hearts, Father, and save them, Lord. And we pray even for the Catholic Church, dear God, that the people in the Catholic Church, the leadership in the Catholic Church would know you as their Lord and Savior also. You would open their eyes and their hearts, Father. You would save them, dear God. We pray that the charismatic movement would come alive again in the Philippines and the Catholic Church, Father. And also, Lord God, we pray for the church leadership of all of the Philippines, dear God. You would put a fire in their hearts, Father. Touch them from the top of their heads to the bottom soles of their feet. Set the pastors and the church leaders on fire for you, Lord God, and bind them together in unity and love so that they can win souls for you, Lord God. Use them in a powerful way to reach out to the communities, to those barangays and all those areas of the Philippines, dear God. And also even to the Muslim areas, Father. We pray, Lord God, that you would use them in a mighty way, Father. Oh, God, we pray for those leaders also in the TV networks and even in businesses, Lord, who are CEOs of corporations in the Philippines. We pray for their salvation, Lord. Oh, God, we pray for the very wealthy in the Philippines, dear God, who are controlling the wealth, the money, those in government who are controlling the money, Lord God. We pray, Father, that they would distribute the money honestly, that we just pray for the ending of this corruption in the government in the Philippines, Father. I know there's much corruption in this government here and in other governments, but we pray for the corruption, that they would stop being corrupt with the money, and that they would use the money wisely, Lord God. And we just pray, Lord God, you would send great revival, dear God, to the Philippines. Pour out your Spirit upon every island, every province, Father, every town, every city, every village. Pour out your Holy Spirit. Send a mighty revival, even to the Muslim areas, Lord God, in the Mindanao, Father. We pray for great outpouring of your Holy Spirit upon the Muslims, that you would touch their hearts, even the Muslim leadership there. You would bring Holy Ghost conviction upon them. Save them, Lord God. Set them free in the name of Jesus. Oh, God, save these wealthy people also in the Philippines. Bring conviction upon them. Touch their hearts, dear God, who live in these big homes, dear God, surrounding with these high walls, Father. We pray for their salvation, Lord. We pray you'd open their eyes, their hearts. Save them, Lord God. Give them a compassion for the poor and the needy people of the Philippines. Give them compassion for the people who live in Tondo and who live in all those squatter areas. They live in those poverty-stricken areas. They live in the Smoky Mountain. They live in all those areas in the Philippines, Father, in those poor areas, Father. We pray for a mighty outpouring of your Holy Spirit upon those areas, Father. We even pray for prison officials, Lord God, for those in the prisons in the Philippines who are ahead of the prisons, Father. We pray for their salvation, Lord. We pray for the prisoners in the Philippines, the men, the women who are in prison in the Philippines. We pray for their salvation, Lord God, that they would come to know you as their Lord and Savior. Oh, God, move in a mighty way tonight in the Philippines. Pour out your Holy Spirit. Breathe upon the Philippines. Breathe upon the homeless people in the Philippines also. Breathe upon the people from walks of life in the Philippines, whether they're rich or poor, or famous or not famous. We pray you pour out your Spirit upon them. Pour down your Shekinah glory upon the nation of the Philippines, upon every island, upon every area. Pour out your Spirit, Lord. Send mighty revival. Open their eyes. Remove the scale of Satan from their eyes. Oh, God, give them a hunger and a thirst for you, Lord God. Let them not pray to Mary. Let them not pray to the saints. Let them pray to you, Lord God. Let them not pray to Allah, but let them pray to you, Lord God. Open their eyes. Open their hearts. Send a mighty outpouring of your Holy Spirit. Oh, God, send great revival to the Philippines, dear God. That people would not just look at the poor people and look down at them, Lord God, but they would help the poor, Lord God. They would not become puffed up and prideful, Lord God. Not to do anything to help the poor and the needy around them, Father. Help them to have a heart for the poor, Lord God. Let the wealthy in the Philippines have a heart for the poor, Father. Let them realize one time they were poor, Father, but you blessed them and they become wealthy, Lord. Help them, Lord, not to forget where they came from. Help them not to forget the poor and the needy all around them. In the name of Jesus, open their eyes, dear God. Help them, Lord God. Give them vision, dreams, and revelations, dear God. Oh, God, visit them in the night hour, Father. Those who don't know you, say, Lord and Savior, Father, save them, Lord God. Oh, God, we pray for all those red light districts in the Philippines. Lord, we pray for the prostitutes, dear God. Oh, God, you would save them, Lord God.
Oh God, and the girls that work in the bar girls, we pray for their salvation, Lord God. You save them, Lord God. We pray for even the gays and lesbians in the Philippines. We pray for their salvation, Lord God. We pray for the alcoholics and the drug addicts. We pray for those that are addicted to sabu, whatever they call it, shabu, whatever it is, that speed that they snort. We pray for their salvation. We pray for the gang members all over the Philippines, these young kids that are joining these vicious gangs. We pray for their salvation, Lord God. Set them free, deliver them, Lord God. Oh God, use them, raise up evangelists and pastors and missionaries from these people from the gangs, Father, that are controlling these poor areas like Kondo, Lord God. Send great revival, Lord God, to these areas, Father. Pour out your spirit, Lord God. Send revival, dear God. Send forth missionaries and evangelists, pastors from the Philippines, Lord God. Oh God, raise up a mighty army of believers in the Philippines. In Jesus' name, we thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Tom. Oh, God bless you. Have a good night now. Good night. Thank May I you. call on Sister Chit? Yes, Pastor Marina. Okay. Sister Chit, can you pray for all the families, mothers, fathers, children, and also all those that are going through, who are going through trials and tribulations right now? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we praise you. Lord, we honor you. We glorify your name. We magnify your name, oh God. Thank you so much for tonight that once again, Lord God, you make us live in the air, Lord God. Father, we give you the praise and the adoration, Lord. Father, I lift up to you all the families. Oh God, Lord, the enemy wants to attack the family, oh God. Wants to dissolve and to destroy and to divide. But greater are you, Lord Jesus, who is the author of the family, Lord God. You, oh God, Jesus, is the one who formed the families, oh God, Lord Jesus. For a husband to love his wife and the wife to honor and respect and to submit to her husband as unto the Lord. This is the order that you have, Lord God, set for the families. Father, let it be done, so Lord, that the families will be for a man and a woman, Lord God. Father Almighty God, let man, not God, Lord, change the way you form the families, Lord God. Father, I pray that you raise up a standard and protect the families. Protect the husband and the wife, Lord God. Father, cause them to meditate on your word, Lord. Cause them, Lord God, to read your word, oh God, and put it into practice, Lord. Cause them, Lord God, to desire you, oh God, that you will be the center of every household, Lord God. Father, I pray, oh God, that you strengthen the relationship of every husband and wife, Lord. I pray, oh God, Lord Jesus, that you remove the spirit of divorce in every Christian home, Lord Jesus. Our Father, I pray, oh God, Lord, that you strengthen every Christian families, Lord, and those who does not know you, Lord. I pray, oh God, that you will, oh God, Lord Jesus, draw them close to you, oh God, because you are the center of every family, oh God. Lord Jesus, my God, I pray, oh God, for those relationships, oh God, broken relationships among families, struggling relationships among husband and wife, Lord. I pray that you, oh God, Jesus, touch the hearts of each one, Lord, and remove, oh God, Lord, that forgiving spirit, Lord God. Oh, Father, let there be forgiveness in the heart of each one among the family members, especially the husband and the wife, oh God, the children and the parents, Lord God. Oh God, I have heard, oh God, for the first time that, Lord, oh God, there are cases wherein children to their parents, Lord. But this is not your plan, Lord God. Father, I pray, oh God, Lord, that you set up the order the way you distribute to be in the families, oh God. Father, I pray, oh God, Lord, that Satan will not be able to invade the families, oh God. You put a wall of your covering around every family, oh God. Preserve, oh God, the family that have discussed. My God, my Lord, oh God. Oh Lord Jesus,
I pray, oh God, Lord Jesus, that thou, God, for the children, oh God, to honor their parents, and for the parents not to provoke their children to anger, Lord, that love will emanate, oh God, throughout the whole family, oh God, Jesus. Let you be the center of every family, oh God, Lord Jesus. Those every parent to call upon your name, to pray and to seek your face, and so that the children, Lord, obey their parents as unto the Lord, O God, to honor them, O Lord Jesus. Father Almighty God, I pray, O God, for broken relationships. Let there be healing, O God. I pray for those marriages that are struggling in the relationship. Heal the hearts, oh God. Bring forgiveness in the hearts, oh God, Lord Jesus. Oh Father, bring healing and reconciliation, oh God, Lord. Let the divorce, oh God, oh Lord, take place. But let your covenant, oh God, the vows that husband and wife, oh God, when they're married, oh Lord, bow to you, Lord. Let it prevail, oh God, Lord Jesus. Father Almighty God, preserve every family, preserve every Christian home, oh God, oh Lord Jesus. Lord, I look up to you, Lord, what is happening right now in the Philippines, Father. Oh God, our politics is even in the issue of extending the help, Lord God Jesus. Oh God, the people are suffering, Lord Jesus. Those are affected by this time, Lord. But it's still politics prevail among the leaders of God, among the barangays of God, so that those who do not belong to the same politics, oh God, will not be, oh God, Lord Jesus, will be, oh God, deprived. Oh God, Lord, I pray, my God, that love, oh God, will prevail in the hearts of each one that are responsible for distributing the goods among the typhoon victims, Lord. I pray, oh God, that equality will take place, Lord God, that everybody will be helped, Lord God, irrespective of what political party they belong, oh God. Jesus, my God, touch the leaders, oh God, that run this, Lord God, this help, oh God, to the victims of the typhoon, Lord God. Oh God, you speak to their hearts, oh God. People need help, Lord. Oh God, I pray that they will not look on the political party, but they will look on the love that is coming from you. That they have to love all the people that are in need, oh God, Jesus, Father. Visit the Philippines, my God, Lord Jesus. Remove the cultural barrier, oh God, Lord, and let your love prevail among the hearts of the people, especially those who are extending help, those who are in the government, Lord. Let not their differences prevail and politically, Lord, but God, let your love prevail in their hearts to help the needy, Lord, to help the typhoon victims, Lord, to help those who are emotionally and in mourning, Lord Jesus. Father, comfort them, Lord. Comfort them in this hour, oh God. For those who have no homes, my God, I pray that you protect them, Lord, oh God, from this snare of the evil one, Lord. Father Almighty God, raise up a testimony that you alone, oh God, is the one who can do it, Lord God. I pray, Lord God, for the project of Pastor David, oh God, the prayer that they will, oh God, Lord, build houses, Lord, for the people in the Philippines. I pray, my God, Lord, that through this love, Lord, people will come to the saving knowledge of Jesus and believe that you are faithful to their life, oh God. Jesus, touch people, oh God. Touch from top to bottom, Lord God. Shake them, Lord, and let them know that it's you who is the ultimate answer to this kind of problem, my God. Oh, Lord, touch those who are in government officials, those who are deciding on the nations, Lord, that the people will be able, oh God, to receive, oh God, what is due to them that are in need, oh God. Oh, Lord, Almighty God, let your love flow, oh God, especially to those government officials, Lord, who are in authority, oh God. Oh, my God, Lord Jesus, bring, oh God, Lord, order. Bring, oh God, love, oh God, Jesus. Oh, Lord, I pray for our country, Lord. Oh, God, visit the Philippines, my God, Lord. Jesus, let your Holy Spirit,
Oh Lord, move and hover all over the country and let the people know that you are their provider, Lord. When they have no one to turn to, Lord, and no help comes, force them to pray and to look up and seek your face. I repent of their sins, my God, and I know that your heart will be touched. You will work over them, Lord, because you saw their needs, Lord God. So, God, we entrust this into your hands, Lord. There's so many parts of the Philippines that were hit by the victims, Lord, that were hit by this storm that have not been helped and that have not been reached, my God. Oh, God, oh, God, oh, God. Touch them, God, and bring, oh God, manna from heaven, Lord Jesus, my God. And I thank you, Lord, for those people who have volunteered to come. I thank you, Lord, for those Christians, oh God, our brothers and sisters who have volunteered to help, oh God. And I pray that you protect them too, Lord. You keep them. I thank you, Lord, for Sister Dr. Marlene Villar, oh God. Oh Lord, I pray for her, Lord, that you, oh God, give her strength and wisdom and order her steps at all times, Lord, to help the poor, oh God. Oh God, we bless you. Oh God, we honor you. Oh God, we glorify your name. Oh God, we magnify your name. Oh Lord, I look up to you, the glory of the local church. I pray for Pastor Marina, for Pastor Mao. I know, God, that, oh Lord, oh, you know the desire of the heart is to love people and to share, oh God, the gospel of salvation, oh God, that love will flow through them to the people. Father, I pray that you bless, oh God, you bless them, Lord God, abundantly, Lord God, that they could be able to share, oh God, what you have given them to others, Lord. Bless the whole family, oh God. Bless Nanay, Lord. You are so good. You are so faithful. Oh Lord, let God's glory to Tabernacle be a shining light, oh God, that will shine, oh God, oh Lord, to the lost, oh God, that will bring, oh God, a light to those who are in darkness, Lord God. Use them mightily, Lord God. Bless the ones that you have placed in their hands, oh God, the ministry, Lord God. Let your kingdom expand through, oh God, through them, Lord, oh God. Bless Sister Claire, oh God. Bless each one, Lord God. And I pray for all the family members that are in this prayer line, Lord. I pray that you bless it, that are represented in this praying line, Lord, that as we pray and seek and intercede for others, Lord, you know, God, the need of each family, you know, God, the desire, oh God, preserve every family in this prayer line, Lord God, keep them and watch over them, protect them, keep our children, oh God, protect them, keep them in the palm of your hand, Lord God, deliver them from evil, from harm, from danger, Lord. Bless this prayer line, Lord God, that many souls will come to the saving knowledge through this prayer line, oh God. And I thank you and I bless you and I honor you today, Lord God. We give you the honor and the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Chief. May I call on Sister Joe? Pastora, yes? Hello? Hi. Hi, Sister Joe. Hi, yeah. Pwede ka nang mag-pray ng prayer of thanksgiving. You can close with a prayer of thanksgiving. Okay? Sige po. Sige po. Hallelujah, Jesus. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo po muli kami ng pagkakataon na kami po ay tatawag sa iyo at bigyan ng papuri ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, God, na tinukol mo na ang bawat iyak ng mga puso ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na totoo, ikaw ang Diyos at magpakailanman, Panginoon, God. Maraming salamat po, Panginoon, God, na kami po, God, ay patuloy na umaasa sa iyong kadakilaan, umaasa sa iyong mercy, Panginoon, God. Maraming salamat, Panginoon, Father God, na, Panginoon God, sa gabing ito, Panginoon God, ang mga nakikinig, Panginoon God, sa linyang ito, Panginoon, at sa dako ng daigdig, kung saan po man paroroon ng salitang ito, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon God, ay hindi magmamaliw. Ang salita mo ay buhay. Ang salita mong pagmamahal, Panginoon, ay Panginoon,
patuloy na mag-uumapaw sa mga puso ng mga nakikinig sa mga gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po sa ministry na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa pagkabiyak na si Pastor Mel at Pastora Marina at ganun po ang kanilang anak na si Claire, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon o God. Maraming salamat po, Panginoon God, sapagkat kung wala ka po ay wala po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon o God, sa pagmamahal mo na walang hanggan, Panginoon o God. Lord, Panginoon, maraming salamat po sa mga taong nakikinig na kung ano man po ang kanilang mga unspoken prayer requests, Panginoon o God. Lord, hipuin mo po sila, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Yung banal na Espiritu, Panginoon. Yakapin mo po sila, Panginoon o God. Those who are broken-hearted, Panginoon o God. Panginoon, patuloy mo, Panginoon God, na yakapin sila, Panginoon o God. At ganoon din po, Panginoon o God, maraming salamat na po sa mga sagot ng bawat panalangin sa gabing ito, Panginoon. Sa sagot sa mga, Panginoon, sa katugunan ng kung ano man po ang pinagdadasal ng kagalingan, Panginoon, ay tinanggap na po ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po na ibinigay mo po ang iyong anak na kaisa-isa, Panginoon, upang kami maligtas. At ibinubuo mo ang iyong dugo, Panginoon, sa amin. At maraming salamat po sa pagmamahal mo, O God, sa ministering ito, Panginoon. At sa ministering ito ilalago, Panginoon, to glorify you, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga participants sa gating ito, Panginoon. Yes. Napatuloy mo, Panginoon God, na inspired po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, O God, na Lord, na suklaban mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, O God, sa araw-araw. Yes. Maraming salamat po sa pag-provide mo po sa ministering ito, Panginoon, O God. Kung ano po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Sa gabing ito, O God, maraming salamat at tinugon mo na po, Panginoon. At Panginoon, bagamat kami makulit sa aming mga panalangin, ngunit alam namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na dakila, ang Diyos na mapagpasensya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon God. Muli, Panginoon, sa aming pagsasara sa gabing ito, Panginoon, na wow, God, Lord, ang bawat isa sa amin, O God, ay magkaroon ng peace of mind, Panginoon. Magkaroon po, O God, ng katahimikan sa puso, Panginoon, O God. At ang aming gagawin na lamang po, Panginoon, ay lagi kang pagpupurihan kung ano man po ang dumadating sa aming buhay, Panginoon. Kaya namin ito sapagkat ikaw po ang tutulong sa amin, Panginoon. At maraming salamat na rin po sa mga katikilaan nyo. Maraming salamat na po, Panginoon, sa mga pagtutugon nyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, O God, na kami ulit-ulit, Panginoon, na kami Lord, tumatakbo sa inyong harapan. Pero, Panginoon, maraming salamat po dahil lagi po kayong andyan na, Panginoon, ang gumagabay sa amin paglalakad, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, O God. At muli sa gabing ito, binabalik na namin ang pasasalamat, ang papuri, ang kadakalaan sa inyo, O God. Ama na nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito muli, Panginoon, na ang iyong pagmamahal nawa ang manahan sa aming puso sa gabing ito, Panginoon. We thank you, Lord of God, once more. We praise you. We magnify you, Lord of God. Again, Father God, we give you all the glory and honor and praises. For this we ask, Lord of God. In your mighty name we pray. Amen. 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 Salamat, mga kapatid. Dito po tayo sasara at sa muli nating pagkikita sa next Tuesday in Tagalog. Bukas po ay English. At tayo po ay magsasara ng
papuri, subalit ito on behalf of the Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. We bid you good night. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at sa muli nating pagkikita. Tayo po ay magpupuri.